Nagsisimula ang kwento sa isang babae na bumabati sa ating bida na si Jin Jong. Walang kahit anong emosyon sa mukha niya, kalmado lang siyang nagsalita, parang wala lang ang lahat. Sinasabi ng iba na siya ang parang Ayano Koji ng mundo ng manas. Pero may malaking pagkakaiba, hindi niya tinatreto ang mga tao bilang mga kasangkapan, kundi ang mga babae, para sa kanya, ay parang mga bato lang. Ito ang matagal na niyang pinaniniwalaan, at hindi ito basta-basta nagbago. Pero paano nga ba siya naging ganito? Balikan natin ang nakaraan, noong elementarya pa lang siya. Sa murang edad, nakaipon na siya ng halos 20 rejection. Akala niya noon, ang pinakamasakit na maririnig niya mula sa isang babae ay simpleng, hindi. Pero nagkamali siya. Sa bawat pag-amin niya, iba-iba ang paraan ng pagtanggi sa kanya, at mas lalo siyang napapahiya sa bawat pagkakataon. Dahil dito, lubos na nasugatan ang kanyang damdamin. Nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Bilang isang batang wasak ang loob, ikinulong niya ang sarili sa kanyang white room, at doon ay gumawa siya ng isang imahinaryong kaibigan, isang boses na magbibigay sa kanya ng payo. Pinangalanan niya itong si Jason. Ang boses na ito ang naging gabay niya, parang isang guro na tutulong sa kanya para makawala sa sistema. Isang araw, may naisip na kakaibang solusyon si Jason, tingnan ang lahat ng babae sa mundo bilang simpleng mga bato lamang. Paulit-ulit niyang itinanim ang ideyang ito sa isip ni Jin Jong, parang sirang plaka na hindi tumitigil. Araw-araw, walang pahinga, sinanay niya ang sarili niyang isipan. Lumipas ang mga taon. Pagdating niya sa unang taon ng middle school, nagbunga ang lahat ng iyon, para sa kanya, ang mga babae ay literal ng parang mga bato. Balik sa kasalukuyan. Sinubukan ulit siyang kausapin ng isang babae. Ngumiti ito at magaan na nagsabi, may oras ka ba pagkatapos ng klase? Sana matulungan mo ako mag-review. Pero ang ating bida, mahigpit pa rin ang kapit sa kanyang panuntunan, ang hindi kailanman mag-assume na may gusto sa kanya ang isang babae dahil lang sa ngiti. Ang pangalawang payo ni Jason ay huwag umasa kung ayaw mong masaktan. Kaya nanatiling kalmado ang bata at tinanggihan niya ang babae, sabay sabing, sorry, medyo busy ako today. By the way, si boy natin ay nagi-gym na rin at sinasanay ang sarili niya, lalo na ang isip para hindi basta ma-distract ng mga babae. Habang naglalakad siya sa hallway, maraming girls ang bumabati sa kanya, at casual lang siyang kumakaway pabalik. Sa isip niya, simula nung tinuring ko na parang bato ang mga babae, mas naging madali makitungo sa kanila. Natural lang yun, pwede kang makisalamuha sa bato ng walang emosyon. Tinanong niya ang kaibigan niya kung tama ba siya, at sumang-ayon naman ang imaginary niyang gym bro. Pero medyo nag-aalala si gym bro na baka sa ganitong paraan, hindi na makapag-date ang bida natin. Sagot naman ng protagonist, matagal na nilang sinukuan ang love life. Inamin ni Jason yun, at dagdag pa ni Jin Yang, mas okay na siya sa ganitong setup kaysa makarinig ng mga salitang pathetic o hindi sapat. Halos 5 taon na rin mula nang simulan niyang ituring na parang bato ang mga babae, at hindi na rin siya nag-iisip tungkol sa pakikipag-date. Habang sinasabi ni Jason na ang mahalaga ay komportable ka sa sitwasyon mo, may isang babaeng dumaan, pinulot ang isang phone sa sahig, at tinawag ang bida. Nakuha nito ang atensyon niya. Itinaas ng babae ang phone at sinabi na nahulog niya ito, sabay ayos ng buhok at mahinahong tinanong kung sa kanya ba iyon. Yung bida, napatingin lang sandali, tapos biglang nagulat ng sobra. Nakatingin siya sa magandang mukha ng babae, tapos nagpanik siya, bakit hindi siya mukhang bato. Doon niya na-realize kung gaano kalaki yung problema niya. Sa tagal niyang walang nakikitang totoong mukha ng babae, na-shock siya. Sinubukan niyang kumalma kahit papaano, naghahanap ng paraan para makaalis at maiwasan mapahiya. Napansin ng babae na ang tahimik niya, kaya tinanong siya kung bakit hindi siya sumasagot. Pawis na pawis at nauutal, pilit niyang pinapaliwanag yung nangyayari sa utak niya, iniisip na baka nanibago lang siya. Pero dahil wala na siyang filter, bigla niyang nasabi na ang ganda ng babae. Napatulala yung babae, parang di makapaniwala sa biglaang compliment. Medyo awkward, nagpasalamat siya habang iniisip kung anong nangyari. Samantalang si Jin Yong, mabilis na kinuha yung phone niya, nagpasalamat, nag-sorry, tapos umalis agad. Habang pinapanood ng babae yung pag-alis niya, napaisip siya kung anong klaseng tao yon. Si Jin Yong naman, tumatakbo na parang baliw, pinapagalitan sarili niya, tinawag pa niyang tanga ang sarili niya dahil sa sinabi niya. Di siya makapaniwala na nasabi niya yon sa isang stranger. Iniisip niya na baka kumalat pa yon sa buong school. Paglipat ng scene sa apartment niya, bigla siyang nagpakita ulit sa kwarto. Yung imaginary gym bro sa utak niya, sinabing smooth naman daw yung ginawa niya. Nakahiga siya sa sahig, habang si Jason, sinasabihan siya na wag masyadong ma-discourage.
Iniisip ng bida kung bakit yung babaeng yun lang yung hindi nagmukhang bato. Sabi ni Jason, wala talagang makakasigurado. Tinanong siya kung ano na plano niya kasi baka kumalat yung mga kakaibang chismis. Naalala niya yung trauma niya noong elementary, may batang babae na nagsabi na creepy daw yung crush niya. Sabi ni Jason, ang dami na niyang training pero nangyari pa rin yun. Bigla tuloy nag-breakdown yung bida, iniisip na sira na buhay niya. Pero sinampal siya ni Jason ng reality, literal na sinuntok siya, sabay sabi na huwag siyang magpatalo sa utak niya at mag-isip ng solusyon. Kahit hindi nila alam bakit hindi bato yung babae, pwede naman niyang iwasan kasi magkaiba sila ng klase. Kapag nagtago siya, mababa yung chance na magkita sila. Na-realize ni Jin yung na tama nga, kung hindi sila magkita, wala siyang problema. Kinabukasan sa school, akala niya solved na lahat. Pero pagpasok pa lang, bigla niyang nakasalubong yung babae. Kumaway agad ito at sinabi na nagkita ulit sila, sabay tanong kung naaalala siya. Napatigil si Jin Yong. Parang nag-freeze siya sa kinatatayuan niya. Sabi ng imaginary friend niya, kumalma lang at makipag-usap ng normal. Kaya nagdesisyon si Jin yung itrito niya yung babae, parang isa lang sa mga Stone Girls. Samantala, may isang babae na nagtanong sa kaibigan niya kung anong nangyayari. Kaya kinuwento niya na kahapon, may lalaking nagsabi sa kanya na ang ganda niya. Nagulat yung kaibigan niya at sinabing ang wild nun. Inamin naman nung babae na na-shock talaga siya nung nangyari yon. Tapos, medyo pilya, diretsahan niyang tinanong yung lalaki, maganda pa rin ba ako ngayon? Napatulala si Jinyong, walang masabi. Tumawa yung kaibigan niya at sinabing parang baliw siya, tinatanong kung anong ginagawa ni Sunwoo. Pero yung babae, tinawanan lang si Jinyong. Walang dalawang isip, tumakbo agad si Jinyong na ikinagulat ng mga babae. Sabi ng imaginary gym bro niya, tama lang yung ginawa niyang pag-address kung nagstay pa siya, mas mapapahiya lang siya. Habang nagmamadali siya sa hallway, sigurado siya na yung tawa ng babae ay panlalait lang sa kanya. Pinagbawalan niya rin sarili niya na isipin na baka may interest yung babae sa kanya. Sinumpa niya na iiwasan niya yung babaeng yun habang buhay. Pero syempre, parang trip ng tadhana. Guluhin siya. Yung plano niyang umiwas, agad na nasira. Sa gitna ng maraming tao sa school, kitang-kita yung babae sobrang standout siya, habang yung ibang babae parang mga blok ng semento lang sa paningin niya. Nang makita siya ni Sunwoo, kumaway pa ito ng may malaking ngiti. Pero si Jinyong, agad tumalikod at naglakad palayo. Sa hallway, kahit kumaway ulit yung babae, deadma lang siya at dumaan ng mabilis. Buong araw, iniiwasan niya ito. Naiinis na yung babae sa kakaiwas niya. Hindi niya maintindihan kung anong problema ng lalaking yun lagi na lang tumatakbo palayo. Pagkatapos ng klase, palabas na si Jinyong. Huminga siya ng malalim, masayang nakasurvive siya ng araw na hindi nahulog sa bitag ng babae. Dahil pagod na siya kakatakbo, nagdesisyon siyang umuwi at mag-isip ng bagong plano. Habang naglalakad at iniisip kung paano umabot sa ganitong sitwasyon, biglang may sumulpat sa likod niya yung babae. Medyo maingay nitong sinabi, "Hey." Nagulat si Jinyong at napatalon. Tinanong siya ng babae kung nagulat ba siya. Nagpanik ulit si Jinyong, iniisip kung bakit lagi silang nagkikita at kailangan niya talaga itong iwasan. Diretsahan siyang tinanong ng babae, tatakas ka na naman ba? Sabay dagdag, grabe ka ha. Naghahi ako pero ini-ignore mo ko. Kapag nagkakayayay contact tayo, umiiwas ka. Tapos tatakbo ka agad pag nakita mo ko. May ginawa ba akong mali? Ang weird mo. Na-realize ni Jinyong na may misunderstanding na naman, kaya kailangan niyang magsalita agad. Kinakabahan siya ng sobra, nauutal habang naghahanap ng dahilan. Naalala niya na siya lang yung babaeng hindi mukhang bato. Dahil sa biglaang impulse, nasabi niya, lahat ng babae mukhang bato, ikaw lang hindi. Nagulat yung babae. Doon lang na-realize ni Jin yung kung anong kalokohan yung nasabi niya. Kahit yung imaginary friend niya, napareact sa sobrang laking sablay. Napansin ng babae na nanginginig yung kamay niya halatang kinakabahan. Sandali siyang natahimik, tapos bigla siyang ngumiti ng malaki, parang na-amuse sa sinabi niya. Naging curious siya, kaya tinanong niya pangalan ng lalaki. Sumagot siya, Park Jin-young. Lumapit yung babae, inulit pangalan niya, tapos bamulong, yung sinabi mo kanina, parang pang-flirt yon. Parang naparalyze si Jin-young. Naalala niya yung advice ni Jason dati una, ituring ang mga babae na parang bato. Fail. Pangalawa, huwag umasa. Fail din, kasi grabe na yung tibok ng puso niya. Kumaway yung babae at sinabing siguraduhin niyang mag-hi siya next time. Pagdating sa apartment, nagdelusyon si Jin yung ini-imagine niya na pinakasalan niya yung babae, nagkaanak sila, lumaki yung anak, iniwan sila, tumanda sila, at namatay siya sa tabi nito. Biglang sinampal siya ng imaginary friend niya para magising sa katotohanan.
Pinilit niyang i-justify sarili niya 5 years na raw kasi siyang hindi nakakakita ng mukha ng babae ng malapitan, kaya normal lang na mawala sa sarili. Inamin niya na hindi nagagana yung pag-iwas na plano, kaya tinanong niya si Jason kung anong gagawin. Sabi ni Jason, mahalaga ang ultimate goal. Dahil sa stone strategy niya, nasanay siyang walang nararamdaman sa mga babae. Kaya hindi na siya nasasaktan. Pero nung may babaeng hindi mukhang bato, doon pumasok yung side effect, wala siyang resistance. Kaya lumabas yung pagiging loser niya. Medyo na-offend si Jinyong, pero umagri rin siya kung magpapatuloy ka, mauulit lang yung past niya. May solution daw, kailangan lang niyang manatiling kalmado sa harap ng babae. Kinabukasan sa school, naging awkward si Sunwoo kasi si Jinyong nakatitig sa kanya na parang kakaiba. Sabi ng kaibigan niya, "Oy, tinatitigan ka ni Jinyong." Sagot ni Sunwoo, "Hindi, tinatitigan. Parang tinatarayan ako." Tinanong ni Jinyong si Jason kung anong tawag sa planong yun. Sagot ni Jason, desensitization strategy. Kailangan niyang sanayin sarili niya sa mukha ng babae hanggang masanay siya. Pero napansin niya na yung itsura niya nakakatakot na sa ibang tao. Kaya sabi ni Jason, mag-smile kahit konti para hindi tense. Sinubukan ni Jinyong ngumiti, pero ang lumabas, parang creepy ng ngiti. Natakot si Sunwoo at napahinto sa sobrang weird na expression niya. Sabi naman ng kaklase niya, ngumiti si Jinyong sa'yo ah. Sagot ni Sunwoo, sa tingin ba niya hindi natin siya nakikita? Sabi ng kaibigan niya, oo, kaya nga ang obvious niya. Samantala, iniisip ni Jinyong na hindi dapat siya nakikita sa layo na yon, kaya napaisip siya kung kailangan na niyang kontrolin yung mga facial expressions niya. Mga tol, dahil hindi siya nakakakita ng maayos kapag walang salamin, iniisip ko na akala niya pati normal na tao ay hindi rin nakakakita ng malinaw. Anyway, tuloy tayo. Sinabihan siya ni Jason na pinapakomportable niya yung mga babae. Kaya sinabi niya na umalis muna siya bago pa magkamaling akala ang mga tao. Habang paalis siya, tinawag ni Sunwoo ang kaibigan niyang si Sukyong at tinanong kung kilala nito yung lalaki. Sumagot ito ng oo at sinabi na sikat daw siya sa mga babae. Nagulat si Sunwoo, at ipinaliwanag ni Sukyong na may ilang babae na lumapit sa kanya pero wala daw siyang interest sa girls. Hindi siya interesado sa dating at sarili lang niya ang iniintindi. Para siyang cool type, at mukhang effective yon sa mga babae. Tinanong niya si Sunwoo kung bakit siya nagtatanong at kung may interest ba siya dahil tinatitigan siya nito. Nabigla si Sunwoo at agad itinanggi yon. Naalala niya yung nangyari kahapon at may pilyang ngiti niyang sinabi na may kakaibang nakakainis sa lalaking yon. Sa classroom, sinabi ni Jinyong kay Jason na habang iniisip niya, lalo lang pumapangit yung strategy nila. Tinanong ni Jason kung bakit. Sumagot si Jinyong na ang point ay masanay siya sa mukha ng babae at manatiling kalmado. Pero para mangyari yon, kailangan niyang sundan at titigan ito. Parang sobrang stalker na yon at lalo lang siyang magmumukhang weird. Sa kalmadong tono, sinabi ni Jason na pumili siya kung gusto niyang maging loser o stalker. Nainis si Jinyong sa sinabi na yon. Nagsuggest siya na mas okay kung pictures na lang ang titingnan niya kaysa titigan ito sa personal. Kaya kailangan niyang hanapin ang Instagram nito. Nag-thumbs up si Jason at sinabing gawin niya yon at tanungin ang babae. Tinanong ni Jinyong kung personal ba niyang gagawin. Sagot ni Jason, ano pa bang choice, mas loser pa kung mag-stalk siya ng patago. Sa hallway, halos himatayan sa kaba, hinarangan niya si Sunwoo at casual na hiningi ang Instagram nito. Nagulat yung babae sa pagiging diretso niya pero may pilyang ngiti itong sumagot na sige at buksan ang app para siya na ang mag-type. Nagulat si Jinyong kung gaano kadali. Kinuha ni Sunwoo ang phone niya at chinek ang profile. Nagtaka siya dahil wala itong posts at followers. Tinanong niya kung kakagawa lang ba nito. Kinabahan si Jinyong at umamin na oo. Sa isip niya, hindi naman siya gumagamit ng social media kaya minadali niya lang at iniisip kung may problema ba. Biglang natawa si Sunwoo at nalito siya. Sinabi nito na ibig sabihin siya ang unang hinanap niya pagkatapos gumawa ng account. Sandaling pinrosezo ni Jinyong yung sinabi, tapos bigla niya itong naintindihan. Tawang-tawa ang babae sa reaksyon niya. Sobrang nakafocus si Jinyong sa goal kaya kumilos siya nang hindi nag-iisip. Tinanong niya si Jason kung ano ang gagawin pero umiwas lang ito ng tingin dahil alam niyang sablay na sablay siya. Sobrang na-fluster si Jinyong at nawalan ng composure, sinabing siya ang unang taong nakita niya kaya wala siyang nagawa. Na-realize niya na lumalabas na naman yung pagiging awkward niya. Sa kabila ng lahat, ngumiti lang ang babae at tinanggap yon. Itinaas niya ang phone at pabirong tinanong kung hindi ba siya curious sa number niya. Lalong nagulo si Jinyong at naging lutang. Tinapik siya ng babae at sinabing nagbibiro lang siya at nakakatawa ang reaksyon niya.
Binalik niya ang phone at sinabing ay follow niya siya at siguraduhin niyang I like ang post niya. Habang naglalakad palayo ang babae, napaisip si Jinyong at nag-imagine ng love story sa utak niya. Pinutol ni Jason ang iniisip niya at pinabalik siya sa realidad. Lumipat ang scene sa apartment ni Sunwoo. Nakahiga siya sa kama habang nagse-cellphone. Napatawa siya sa isang weird na post at nakita na si Jinyong pala ang nag-post ng creepy na selfie. Sa isip niya, pangit ang taste nito sa pictures. Samantala sa apartment ni Jinyong, mahimbing siyang natutulog. Biglang nag-notify ang phone niya at nakita na ni-like ni Sunwoo ang post niya. Pagdating sa school, nagulat si Sukyung nang malaman na hiningi ni Jinyong ang Instagram ng kaibigan niya. Kinumpirma ni Sunwoo at ipinagyabang na gumawa pa ito ng account para lang ma-follow siya. Sinabi ni Sukyung na siguradong may gusto ito sa kanya. Curious si Sunwoo kaya nagtanong siya kung totoo bang wala talagang interest si Jinyong sa mga babae. Sumagot si Sukyung na oo at siya lang ang babaeng ginanon nito. Biglang napansin nila si Jinyong na dumadaan sa classroom. Nagsuggest si Sukyung na i-test ang theory sa harap ng lahat. Nagtanong si Sunwoo kung paano. Habang naglalakad si Jinyong sa hallway, may narinig siyang ingay at huminto. Biglang nagkunwari si Sukyung na nadapa at nahiga sa sahig na parang drama. Malungkot niyang sinabi kay Jinyong na nasaktan siya at naghihintay na tulungan siya. Pero si Jinyong, walang emosyon. Sa paningin niya, parang bato lang siya. Hinailan niya ito pataas gamit ang hoodie at umalis na parang wala lang. Nanginginig si Sukyung sa galit habang si Sunwoo ay tawang-tawa at sinabing parang binunot lang siya na parang labanos. Sinabi ni Sunwoo na tama ang teorya niya habang si Sukyung ay hindi makapaniwala sa nangyari at galit na galit. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Jason kung nasanay na ba siya sa mukha ng babae. Sumagot si Jinyong na hindi pa at binabantayan pa lang niya ito. Nakita siyang namumula habang tinitingnan ang pictures nito at iniisip na bawat tingin ay parang bagong shock. Sinabi ni Jason na mahaba pa ang lalakbayin niya at kailangan niyang alamin ang pinakadahilan kung bakit siya lang ang hindi mukhang bato. Biglang may napansin si Jinyong. Nakatayo si Sunwoo at mukhang may iniisip habang sinasabing delikado ito. Napansin siya ni Sunwoo at nagpanik si Jinyong nang batiin siya. Pinilit niyang kumalma at tinanong kung bakit siya nandun. Sinabi ng babae na wala siyang pamasahe pa uwi. Tinanong niya kung saan siya nakatira at sinabi nitong Samo Village Apartments. Nalitaw si Jinyong at sinabing pwede naman niyang lockerin dahil malapit lang. Pero sinabi ng babae na hindi ganun ka-simple. Tinanong niya ang dahilan at nagdalawang isip ang babae pero tumingin sa ibang direksyon at nahihiyang sinabi na may chronic anemia siya. Dahil desperado, inilabas ni Jinyong ang wallet niya at inalok ang lahat ng pera niya para makasakay siya at umalis. Tinapik ng babae ang kamay niya at tumanggi sa pera, sinabing hindi niya kayang samantalahin siya. Sa halip, inutusan niya si Jinyong na ihatid siya pauwi. Nauna siyang maglakad habang pinaparamdam kay Jinyong na hindi naman niya pababayaan ang isang mahina na babae. Nagulat si Jinyong at hindi niya agad na process na parang napasok siya sa isang disguise date. Habang papalubog ang araw, magkasama silang naglalakad. Walang tigil sa pagsasalita si Sunwoo tungkol sa kung ano-ano. Sobrang kabado si Jinyong at wala siyang naiintindihan sa sinasabi nito. Tinanong siya ni Sunwoo kung nakikinig ba siya at sa isip niya, sobrang biglaan ng lahat at hindi niya inakalang maglalakad sila ng ganito. Sobrang hindi siya komportable. Naalala niya ang masamang karanasan niya noon. May isang babae na lagi niyang kasabay maglakad dahil pareho ang direksyon nila. Unti-unti siyang nahulog dito. Isang araw habang naglalakad sila, may mga batang nagulat at tinanong kung nagde-date ba sila. Agad itong itinanggi ng babae at pinahiya siya sa pagsasabing sino ba ang magkakagusto sa kanya. Pagkatapos nun, hindi na siya sinabayan maglakad pa uwi at natapos ang relasyon nila bago pa siya makapag-confess. Kaya ngayon, sobrang hindi siya komportable at gusto niya na itong matapos agad. Dahil bus ang usual na sinasakyan ni Sunwoo, iniisip niya na hindi na ito mauulit. Bigla niyang narinig ang pag-ungol ng babae at nakita itong nakahiga sa lupa habang tinatawag ang pangalan niya at pagod na pagod. Nag-alala siya at tinanong kung ano ang nangyari at kung nadapa ba siya. Sumagot ang babae na lumala ang anemia niya dahil sa paakyat na daan. Inabot nito ang kamay niya at humingi ng tulong. Walang pag-iisip, hinawakan ni Jinyong ang kamay niya. Sinabi ng babae na dahan-dahan siyang hilahin pataas at ginawa niya ito. Pagkatayo niya, nagpasalamat siya at sinabing nahihilo pa siya. Samantala, na-fluster si Jinyong dahil nahawakan niya ang kamay ng magandang babae. Tinitigan siya nito at may na-realize. Sinabi niya na kanina kay Sukyung, hinaila lang niya ito ng basta. Tumawa siya at sinabi na parang binunot lang niya ito na parang labanos. Pero pagdating sa kanya, ibang-iba.
Nagulat si Jinyong at tinanong kung ano ang sinasabi niya at kung sino si Sukyong. Narealize ng babae na totoo na siya lang ang tinitingnan ni Jinyong dahil hindi niya nga alam kahit pangalan ng ibang babae. Nagpaalam siya at sinabing nandun na sila sa pupuntahan. Masaya siyang naglakad palayo habang kumakaway at nagpasalamat sa paghatid. Si Jin yung kumaway pabalik pero parang walang energy at nakaramdam siya ng sobrang ginhawa dahil tapos na. Sobrang hindi siya komportable sa buong sitwasyon. Naglakad siya papunta sa kabilang direksyon at naisip na mabuti na lang hindi na ito mauulit bukas. Umaasa siya na may pamasahe na siya bukas at magpagamot na siya sa anemia o kung ano man iyon. Para tumigil na rin yung kakaibang saya na nararamdaman niya. Habang naghihiwalay na sila, may naalala si Sunwoo. Lumingon siya at tinawag ang pangalan niya. Nagulat si Jinyong nang marinig ang pangalan niya. Pagharap niya, sinabi ng babae na matatagalan pa bago siya makatanggap ng allowance kaya aasahan niya ulit siya bukas. Napatulala si Jinyong sa harap ng magandang babae na hingal at pawis sa tabi niya. Sa isip niya, hindi siya komportable at gusto niya itong iwasan. Pero napansin ni Jason ang itsura niya. Mukhang excited siya na makakasama ulit siya sa paglalakad. Biglang nagbago ang eksena at nakita niya si Sunwoo na nasa lupa ulit at umiiyak sa pagod. Lumapit siya para tulungan ito at sinabihan na huwag na tumakbo sa susunod. Kinabukasan sa school, napansin ni Sunwoo ang kaibigan niyang si Sukyong na nagpa-practice ng low kicks. Tinanong niya kung bakit, sinabi ni Sukyong na sasaktan niya si Park Jin-young. Bumalik ang eksena sa nakaraang gabi. Binuksan ni Jason ang usapan tungkol sa kung bakit si Sunwoo lang ang hindi mukhang bato para kay Jin-young. Nagtanong si Jin-young kung bakit hinubad ni Jason ang damit niya. Sumagot si Jason na naiinitin lang siya. Nagbigay ng hula si Jason kung bakit ganun ang nangyayari pero hindi pa ipinakita ang sagot kaya kailangan pahintayin ang susunod na bahagi. Nashock si Jin-young sa sinabi niya at tinanong kung iyon lang ba ang dahilan. Sumagot si Jason na wala na siyang ibang maisip. Nagdesisyon sila na ipagpatuloy ang usapan sa school. Habang palabas si Jin-young ng kwarto, tinawag siya ng ama niya. Ang itsura nito ay parang tipikal na magulang na disappointed. Yumuko si Jin-young at nag-good morning. Tinanong siya ng ama niya kung kumain na siya. Sumagot siya na hindi pa at aalis na siya dahil hindi siya gutom. Sinabi ng ama niya na may nilutong kimchi stew ang nanay niya. Sumagot si Jin-young na kakain siya pagbalik niya mamaya. Umalis ang ama niya at sinabing kumain siya ng maayos. Pagkatapos ng awkward na usapan, nagpunta na si Jin-young sa school. Mukhang may problema siya sa pamilya. Pagdating sa school, tinanong niya si Jason kung magiging sunod sonyerin na ba siya kay Sunwoo. Sumagot si Jason na wala na siyang magagawa. Umaasa si Jin-young na mali ang iniisip niya. May babaeng lumapit at tinawag ang pangalan niya. Paglingon niya, si Sukyong iyon pero hindi niya ito nakilala. Sinabi ng babae na sasaktan niya siya. Nagulat si Jin-young at tinanong kung bakit. Sinabi ni Sukyong na nag-practice siya buong gabi para masipa siya. Nagtanong si Jin-young kung sino ba siya. Nasaktan si Sukyong at sinabing hindi niya papalagpasin ang nangyari. Sinabi niya na 3 low kicks lang ang ibibigay niya kaya maghanda na siya. Nalilito si Jin-young at tinanong kung bakit niya kailangan pumayag. Bigla siyang sinipa ni Sukyong habang sinasabing tumahimik siya. Nakaiwas si Jin-young at tumakbo habang sumisigaw kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Sukyong na mabilis siyang tumakbo at hindi siya tulad ni Sunwoo na may anemia. Natakot si Jin-young habang hinahabol siya ng babaeng parang bato. Kumapit siya sa sarili at tumakbo ng todo habang iniisip na parang may gumugulong na malaking bato papunta sa kanya. Nahabol siya at papasipa na si Sukyong pero biglang lumabas si Sunwoo sa hallway at nagtanong kung bakit maingay. Sa kasamaang palad, ang nasipa ay si Sunwoo. Napasigaw siya sa sakit dahil napunit ang ligament ng ankle niya. Natigilan si Sukyong at nagulat. Sumigaw si Jin-young sa pag-aalala at lumapit para tumulong pero nadulas siya at bumagsak. Nabali ang ilong niya. Nakatayo si Sukyong habang 2 tao ang nakahiga sa sahig at sobrang kinakabahan siya habang humihingi ng paumanhin. Sa infirmary, nakahiga sila sa magkaibang kama. Si Sunwoo ang unang nagsalita at sinabing medyo kakaiba talaga si Sukyong. Sumagot si Jin-young na ayos lang iyon at naisip niya na mag-isa na naman siya kasama si Sunwoo. Tinawag niya si Jason. Nakaupo ito at umiinom ng tsaa habang sinasabing sana hindi lumabas ang inner loser niya. Nagtanong si Jin-young kung anong ginagawa niya. Sumagot si Jason na tea time iyon. Umaasa si Jin-young na hindi siya magsasabi ng kung ano. Tahimik si Sunwoo sandali tapos tinanong kung ano ang ulam ngayon. Sumagot si Jin-young na fried croaker at natuwa siya. Tinanong niya kung kumakain ba siya ng breakfast. Sumagot si Jin-young na hindi siya kumakain. Tinanong niya kung bakit at sinabi na magugutom siya. Sumagot si Jin-young na lagi kasing nandun ang tatay niya sa umaga kaya awkward at umaalis siya agad.
Sinabi ni Sunwoo na subukan niyang makisama sa ama niya. Sumagot si Jinyong na mas madaling sabihin iyon kaysa gawin. Habang nakatingin siya sa babae, naalala niya ang unang sinabi niya na maganda ito. Akala niya dati na sabi niya iyon dahil matagal na siyang walang nakikitang babae. Pero ngayon, nakita niya na maganda talaga siya. Napansin ni Sunwoo na nakatingin siya at tinanong kung ano ang tinitingnan niya at kung maganda ba siya. Nagpanik si Jinyong at agad tumanggi. Tumawa si Sunwoo at nagsorry at sinabing nagbibiro lang siya. Naisip ni Jinyong kung inaasar ba siya. Umupo si Sunwoo at sinabing masaya siyang asarin siya. Tinanong ni Jinyong kung ano ang ibig sabihin noon. Sumagot siya na konting tulak lang ay nagiging flustered siya at nagsasabi ng kakaiba. Nagsorry si Jinyong. Tumawa si Sunwoo at sinabing huwag siyang magsorry dahil cute siya. Namula si Jinyong sa sinabi na iyon. Naalala niya ang sinabi ni Jason na baka na-fall siya kay Sunwoo sa unang tingin. Inamin ni Jason na wala siyang ibang maisip na dahilan. Nag-usap pa sila hanggang sa kumalma ang lahat. Pagkatapos, hinawakan ni Jinyong si Sukyong para pigilan ito. Kinakabahan ito at humihingi ng sandali pero sinabi ni Sunwoo na oras na para matuto siyang managot sa ginawa niya. Nagmakaawa si Sukyong pero naghanda si Sunwoo na sumipa. Sumigaw si Sukyong sa takot at si Jinyong ang tinamaan ng sipa. Biglang nagdilim ang paningin ni Jinyong. Narinig niya, si Sunwoo na nagsasabing nahulog siya sa kanya sa unang tingin. Sinabi nito na konting kabaitan lang ay nag-iisip na siya ng kung ano-ano at tinawag siyang pathetic loser. Bigla siyang nagising. May boses na nagtanong kung masama ba ang panaginip niya. Si Jason iyon. Napansin niya na mabigat ang paghinga niya. Pagkalipas ng ilang oras, kinuwento ni Jinyong ang panaginip. Panaginip kung saan minamaliit siya ni Sunwoo. Tinanong ni Jason kung bumalik ang trauma niya sa mga babae. Sumagot si Jinyong na oo at madalas na niya itong napapanaginipan. Tinanong ni Jason kung kailan nagsimula. Sumagot siya na nagsimula iyon noong sinabi na baka nahulog siya sa unang tingin. Sinabi ni Jason na unrequited love iyon at natatakot siya. Nagbigay siya ng payo na kilalanin ang sarili at ang kalaban para hindi matalo. Habang naglalakad sa hallway, tinanong ni Jinyong kung ibig sabihin ba ay kailangan niyang kilalanin si Sunwoo. Sumagot si Jason na oo. Narealize ni Jinyong na wala talaga siyang alam tungkol sa kanya at mukhang magandang plano iyon. Pumunta siya sa class 5 at naisip na baka iyon ang classroom ni Sunwoo. Pagpasok niya, kinabahan siya at tumingin sa paligid pero wala siya doon. Naisip niya na baka nasa banyo ito. May nagsalita at sinabing upuan niya iyon. Ipinakilala si Gumi na 18 years old. Nagulat si Jinyong sa ugali nito at umatras habang nagso-sorry. Tinanong niya kung nakita niya si Sunwoo. Tinitigan siya ni Gumin at sinabing may mga lalaking tulad niya na agad nahuhulog sa babaeng tulad niya. Naina si Jinyong sa tono niya. Sinabi ni Gumin na hindi siya nakikipag-usap sa mga babaeng tulad niya. Sinabihan siya ni Jinyong na huwag magsalita ng masama tungkol kay Sunwoo pero patuloy pa rin ito. Hinubad ni Jinyong ang jacket niya at pinatayo siya. Tinanong ni Gumin kung bakit. Sinabi ni Jinyong na may gagawin siya. Tumayo si Gumin at nag-ayos ng salamin. Hinampis siya ni Jinyong gamit ang jacket na parang letigo. Sumigaw si Gumin sa sakit. Biglang pumasok si Sunwoo at nagtanong kung ano ang nangyayari at parang may kinakatay na baboy. Napansin niya si Jinyong at tinawag siya. Sinabi ni Jinyong na sinasaktan niya ang lalaki dahil tinatawag siya nitong trash girl. Ngumiti si Sunwoo at sinabing pwede niyang ipagpatuloy dahil ganun talaga ito. Tinanong ni Jinyong kung ano ang problema nito. Tahimik si Gumin. Sinabi ni Sunwoo na ganun na siya simula bata at childhood friend niya ito. Pagkatapos, nasa labas na sila. Umupo si Jinyong at Gumin sa bench. Nagsorry si Jinyong at sinabi ni Gumin na hindi naman masakit. Tinanong ni Jinyong kung kilala niya talaga si Sunwoo. Sinabi ni Gumin na magkaibigan sila mula pa noong 3 taong gulang sila. Naisip ni Jinyong na ito na ang pagkakataon para malaman ang tungkol kay Sunwoo. Pero sinabi ni Gumin na kung may balak siya kay Sunwoo, mas mabuting sumuko na siya. Sobrang sikat daw nito at maraming nanliligaw pero wala ni isa ang nagtagumpay. Naisip ni Jinyong na posible na wala lang itong gusto sa kanila dahil may sariling type ang bawat tao. Sumagot si Gumin na posible iyon pero hindi iyon ang dahilan. Sinabi niya na matagal na niyang kilala si Sunwoo at lagi silang napupunta sa parehong school kaya madalas silang magkasama. Pero noong middle school, may napansin siyang kakaiba. May isang beses na tinawag niya itong trash girl at pinabili ng tinapay. Napansin niya na kakaiba ang ekspresyon nito. Ngumiti ito tulad ng dati pero parang hindi na ito yung kilala niyang Sunwoo. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam pero simula noon hindi na iyon nawala. Kaya sinabi niya na sumuko na lang si Jinyong. Habang naglalakad, iniisip ni Jinyong ang sinabi niya.
Pero sa totoo lang, wala siyang naramdamang kakaiba kay Sunwoo. Sa huli, naisip niya na baka opinyon lang iyon ni Gumin at pwede niya itong baliwalain. Bigla siyang napahinto nang may boses na tumawag sa kanya sa gulat. Tinanong ni Sunwoo kung close na ba sila para gumala ng magkasama. Tinanong niya kung anong ginagawa nila at nag-alinlangan si Jin-young dahil alam niyang hindi niya dapat sabihin na pinag-uusapan nila siya at kailangan niyang gumawa ng magandang dahilan, pero sumingit si Gumin na nakasimangot at sinabing pinag-uusapan lang namin siya sa likod mo, Crash Girl. Nagulat si Jin-young na pinapahamak siya ng lalaking ito. Nasaktan si Sunwoo at tinanong kung pinag-usapan ba siya sa likod niya. Itinanggi niya ito pero sumingit si Sukyong at sinabing alam niya na basura talaga si Park Jin-young. Sinabi ni Gumin na seryoso daw nilang pinag-usapan ang kapangitan ni Sunwoo. Hindi na kinaya ni Jin-young ang kalokohan na ito at hinampes ulit niya ang lalaking iyon. Nakita ni Sunwoo ang ginagawa nila at tinanong ang kaibigan niya kung anong nangyayari, at sinabi ni Sukyong na pabayaan na lang ang mga iyon. Ngumiti si Sunwoo sa sitwasyon na ito at nag-shift ang scene sa bandang huli. Pagkatapos ng klase, papunta si Jin-young sa bus habang sinasabihan si Jason na may malaking problema sila. Wala silang masyadong nalaman tungkol kay Sunwoo at mukhang lalo lang nadidagdagan ang misunderstandings. Sinabi ni Jason na dahil iyon sa lalaking iyon na kung ano-ano ang sinasabi tungkol kay Sunwoo na parang may mali sa kanya at kailangan na raw itong patahimikin agad. Biglang tinawag ni Sunwoo si Jin-young at tinanong kung nag-enjoy ba siya sa pagchichismis tungkol sa kanya. Nagulat siya at na-realize na minsan sobrang diretso magsalita si Sunwoo. Sinabi niya na hindi siya nagsasalita tungkol sa kanya sa likod, at tumawa si Sunwoo at sinabing alam niya iyon. Bahagya siyang tinapik ng babae at sinabing baka nagbibiro lang si Gumin dahil ganun talaga ito at imposibleng gawin niya iyon. Mas importante, tinanong niya si Jin-young kung ihahatid ba siya pauwi. Tinanong niya kung bakit at kung naubusan na naman ba siya ng pamasahe ngayon. Sumagot siya na oo at naiirite na siya sa pag-akyat ng burol. Naramdaman ni Jin-young na komplikado ang lahat ng ito. Sinabi ni Jason na hindi siya nanira pero totoo na pinag-usapan nila siya sa likod. Nagdesisyon si Jin-young na mas mabuting itago muna ang bagay na iyon. Tinawag siya ni Sunwoo at sinabing ayaw na ayaw niya ang paakyat na daan. Tinanong niya kung ganoon ba talaga kahirap ang maglakad. Sumagot siya na syempre, at sinabi, ang mga karaniwang sintomas ng chronic anemia ay panghihina at pagkapagod, lalo na kapag umaakyat sa hagdan o paakyat na daan hinihingal siya at sumasakit ang ulo, at minsan hinihingal pa kahit nakatayo lang. Nagkomento si Jin-young na mahirap talaga ang kalagayan niya. Itinuro ng babae ang likod niya at sinabi na tulungan siya. Nag-alinlangan siya pero pinilit siya ng babae at tinanong kung ayaw ba niyang umuwi. Pagkatapos, sa nanginginig niyang mga kamay sinimulan niyang itulak siya paakyat. Sinabi ng babae na mas madali na umakyat ngayon. Tumawa siya at sinabing nakakakiliti. Nagulat si Jin-young at sinabi ng babae na sensitive ang likod niya. Nang marinig iyon, namula si Jin-young. Ang mga ganitong biro ay mahirap para sa kanya. Naisip niya kung ano ang mangyayari kung mas maging malapit pa sila at mas maging komportable sa isa't isa kaysa ngayon. Iniisip niya kung darating ang araw na kaya niyang lakarin ang daan na ito kasama si Sunwoo sa likod niya na ganito. Pinapalakas siya ni Jason at iniisip ni Jin-young na okay lang ang ganitong pag-iisip dahil hindi naman ito umaabot sa pag-iisip ng magiging mga apo nila. Pagkatapos, hindi niya sinasadya na mas lalo pa niyang naitulak ang babae habang iniisip na malaya siyang mag-imagine. Bigla niyang narinig si Sunwoo na sumisigaw ng pangalan niya at sinabi niya na. Dahan-dahan lang pero ngayon pakiramdam niya ay mamamatay na siya sa sobrang hingal. Agad niya itong binitawan at nagsorry at sinabing nawala siya sa focus. Humihingal ang babae habang sinusubukang makabawi ng hininga. Bigla, may napansin siya. Ang tanawin ay sobrang ganda mula dito. Masarap sa pakiramdam ang ganitong kalawak na view. Hindi niya alam na nakatira pala siya malapit sa ganitong lugar. Pagkatapos, narinig niya ang babae na nagulat. Hindi niya alam na may ganitong lugar malapit sa bahay niya. Tinanong ni Jin-young kung first time niya rin ba itong makita. Sumagot siya na oo at sinabing, hindi ito taas na aakyatin ng isang may chronic anemia, bukod pa doon mamamatay na siya sa pagod dahil sa kanya at kailangan pa niyang maglakad pa uwi, kaya tinanong kung gusto ba siyang mamatay. Agad na nagsorry si Jin-young. Pagkatapos, tumingin ang babae sa tanawin at sinabing dahil pinakita niya ang ganitong lugar palalagpasin niya ito ngayon lang. Tinitigan ni Jin-young ang babae habang sinasabi nito na maganda. Pinagpawisan si Jin-young habang iniisip ang kakaibang pakiramdam na sinabi ni Gumin tungkol kay Sunwoo. Hindi niya talaga alam kung ano iyon, pero kung ang hindi niya makita ang kahit ano maliban kay Sunwoo ngayon ay isang uri ng kakaibang pakiramdam, baka iyon na nga iyon. Tinawag niya ang pangalan ng babae at sinabi na totoo iyon. Siya at si Gumin ay nag-usap tungkol sa kanya sa likod.
Nagulat siya sa biglaang pag-amin at tinanong kung talagang nagchismis siya. Sumagot siya, hindi ako nanira tungkol sa'yo, nalaman ko lang na si Gumin ay childhood friend mo kaya gusto kitang mas makilala. Nagulat si Sunwoo sa sinabi niya. At ipinagpatuloy niya ang pagsasalita, dahil doon nagmukha lang na pinag-uusapan ka namin sa likod pero hindi ako nanira, ayaw ko lang na magkamali ka ng akala. Medyo na-fluster si Sunwoo at sumagot, ganun ba, bakit ka nag-aalala sa ganitong bagay, nakalimutan ko na iyon. Nang marinig iyon, tinanong ni Jinyong kung totoo at sumagot siya na oo. Pagkatapos, nagpaalam siya at sinabing bababa na siya mag-isa. Kumaway siya at sinabing medyo lumihis sila sa daan pero salamat sa paghatid sa kanya pauwi. Naiwan si Jinyong na naguguluhan. Sinabi ni Jason na hindi malinaw ang naging reaksyon niya. Nagtataka siya kung kailangan pa bang maging ganun ka-honest. Naiintindihan niya na gusto niya maging tapat pero may mga pagkakataon na mas mabuting manahimik na lang at mag-move on. Ngayon, hindi niya maiwasan na isipin kung ano talaga ang iisipin niya. Samantala, habang naglalakad siya pababa iniisip niya ang pag-amin ni Jinyong na gusto siyang makilala. Ngumiti siya na minsan sobrang diretso talaga si Jinyong. Pagkatapos, habang nagpapatuloy siya sa paglalakad bigla siyang natambak. Hingal na siya. Nag-shift ang scene sa susunod na araw. Sa school, nagulat si Jason na maglalaro ng soccer si Jinyong matapos ang matagal na panahon. Pinayuhan niya siya na pagpawisan ito at maging mas lalaki pa. Bigla napansin ni Jinyong na nakatali ang sintas ng sapatos niya. Yumuko siya para itali ito pero sa sandaling iyon may babaeng nakasimangot na tinanong kung sino ang biglang humihinto sa gitna ng paglalakad ng ganon. Ang magandang babaeng ito na si Joe Hangul ay tinawag ang pangalan niya at sinabing muntik na siyang masaktan. Tinanong din niya kung sinusubukan ba niyang saktan ang sarili niya. Tumingin siya pataas sa kanya na naguguluhan pero itinulak niya pababa ang ulo niya at inutusan siyang huwag tumingin at panatilihing nakayuko ang ulo niya. Tinanong niya ang dahilan at sumagot siya, kapag tumingin ka mula sa baba nagmumukhang pangit ang mga tao. Ayaw ng mga babae na nakikita sa ganong anggulo. Bukod pa doon nakakahiya iyon bata ka. Sa susunod huwag ka basta humihinto habang naglalakad. Pagkatapos lumingon, si Jinyong sa kanya habang umaalis siya. Sa paningin niya mukha lang siyang bato kaya wala siyang pakialam. Pero kung sinabi niya iyon sa kanya patay siya. Pagkatapos habang naglalakad siya sa hallway nalulunod siya sa iniisip. Dahil sa takot na ma-reject sinimulan niyang makita ang lahat ng babae bilang mga bato. Bukod pa doon gusto niyang masigurado na hindi na siya ma-reject ulit. Naramdaman niya na kailangan niyang pagbutihin ang sarili niya. Natural nagsimula siyang mag-focus sa self-development tulad ng pag-aaral at pag-eehersisyo. Bilang resulta naging perpektong tao siya. Habang sinipa niya ang bola pumasok ito sa goalpost sa sobrang bilis at hindi man lang ito napigilan ni Gumin. Pinuri si Jinyong ng mga estudyante at natuwa sila na kaklase nila siya. Naiinggit si Gumin dahil kinukuha niya ang lahat ng atensyon. Samantala napansin ni Sukyong na naglalaro ng soccer ang mga lalaki at sinabi na babaho ang classroom mamaya dahil sa pawis. Dinilaan ni Sunwoo ang lollipop niya habang sinasabing nandun din si Jinyong. Pagkatapos napunta ang atensyon nila sa mga babae habang tinitingnan nila si Jinyong. Sinasabi nila na sobrang cool niya at talagang nag-stand out siya. Nakikinig si Sunwoo sa usapan nila habang sinasabi na tahimik si Jinyong kadalasan pero kapag naglalaro siya ng ganun sobrang attractive niya. Mukhang hindi siya interesado sa mga babae pero iyon ang bahagi ng charm niya. Mayroon siyang cool at sexy na vibe. Nang marinig ang lahat ng iyon umismid si Sukyong at sinabing seryoso pakinggan niyo ang mga iyan na parang natutulala. Bakit ba sikat si Park Jin yung cool at sexy parang sobra naman iyon hindi ba? Iniisip ni Sunwoo ito habang naaalala niya ang mahiyain nitong ugali sa kanya. Napatawa siya at sumang-ayon kay Sukyong. Pagkatapos ng laro nag-celebrate ang mga estudyante at sinabing nanalo sila dahil kay Jinyong. Naramdaman ni Jinyong ang kasiyahan at sinabing magaling sila. Napansin niya na basang-basa siya sa pawis kaya nagdesisyon siyang maghugas sa gripo bago bumalik. Habang binubuksan niya ang gripo at naghuhugas ng mukha may estudyante na nagsabi na maganda ang tira niya. Si Gumin iyon. Inamin niya na hindi niya inisip na may taong may tira na hindi niya kayang pigilan. Sinabi ni Jinyong na magaling din siya bilang goalkeeper ngayon pero sinabi ni Gumin na nakakainis iyon. Tinanong niya kung alam ba niya ang madilim na side ng soccer. Sumagot si Jinyong na hindi at wala siyang interest. Pero nagpatuloy si Gumin na nagsabi kapag natatalo palaging kasalanan ng goalkeeper. Kahit makablock ako ng 10 shots kapag may isang pumasok ako ang may kasalanan. Kaya ayoko sayo. Nang marinig iyon tinanong ni Jinyong ang dahilan at sinabi ni Gumin na dahil hindi niya napigilan ang tira niya at sapat na iyon na dahilan. Naina si Jason na nagsisimula na naman ang lalaking ito. Bigla inaranggan ni Gumin ang gripo at binuhusan ng tubig si Jinyong at sinabing regalo iyon. Nagulat si Jinyong at sumigaw na malamig iyon.
Pagkatapos binuhusan niya rin si Gumi ng tubig at tinawag itong baboy at tinanong kung baliw ba siya. Lumala ang water fight at habang dumadaan sina Sunwoo at Sukyung narinig nila si Gumin at Jinyong na nagsisigawan sa isa't isa. Tinanong ni Sukyung kung hindi ba sina Gumin at Jinyong iyon. Pero sumagot si Sunwoo na hindi niya marinig ng maayos kaya kailangan nilang lumapit para makita kung sino iyon. Tinanong ni Sukyung kung gusto ba niyang tingnan kung anong kalokohan ang ginagawa nila ngayon at pumayag si Sunwoo. Samantala ang dalawang lalaki ay may matinding pagtitig sa isa't isa. Sumigaw si Jinyong na ang pangit ng pakiramdam nito at basang-basa siya dahil sa kanya. Hinubad ni Gumin ang shirt niya habang sinasabing habarin na lang niya ito at pigain at bakit pa ginagawa itong malaking bagay. Pagkatapos hinubad din ni Jinyong ang shirt niya habang sinasabing siguradong babawi siya sa kanya pagkatapos ng klase. Bigla lumapit ang mga babae sa kanila at tinanong kung anong ginagawa nila at bakit hindi pa sila pumapasok. Nagulat si Jinyong at kita ang katawan niya. Kitang-kita ng mga babae at humanga sila. Pagkatapos napunta ang tingin nila kay Gumin. Nakatayo siya na may kumpiyansa at ipinapakita ang malaki niyang katawan. Agad na pangiwi ang mga babae sa nakita nila at biglang natapos ang video dahil kahit ang narrator ay kailangan muna magpahinga sa nakita niya. Anyway, wag niyo kakalimutang pindutin ang like and subscribe button, appreciate it, babosh.